Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Artem. Taong 1960, walang eksaktong lugar, Bicol. Nang mga panahong ito, madalas nang sumasama si Artem sa kanyang mga tiyuhin para mangaso. Kung saan-saan na sila nakararating para lang mangaso, at halos lahat ng gubat sa kanilang bayan ay nagawa na nilang mapuntahan. Dahil marami siyang naging kasama, sa kabutihang palad ay wala siyang kakatuwang bagay na naranasan. Isang umaga, habang umiinom ng kape, kinausap siya ng kanyang ama patungkol sa madalas niyang pagsama sa kanyang mga tiyo. Baka sa susunod niyan, iwan ka na nila. Kapag malagay kayo sa alanganin, alam ko ang mga likaw ng bitukan ng mga pinsan ko, Artem. Tigilan mo na ang pagsama sa kanila. Wala naman pong mangyayari sa amin. Isa pa, alam ko naman po na hindi nila ako pababayaan. Kasi ako ang pinakabata sa amin eh. Basta, huwag kang magtiwala sa kanila. Malalaman mo rin ang tunay nilang ugali kapag nalagay na kayo sa sitwasyon na hindi nyo inaasahan. Hindi nakasagot si Artem. Tumango na lang siya sa kanyang ama at minabuting ubusin na ang kanyang kape. Pagkatapos, umalis ang binata. Narinig pa niyang nagtanong ang kanyang ama kung saan siya pupunta. Pero hindi na niya ito sinagot. Agad siyang umalis at pumunta sa kanyang tiyuhin dahil mangangaso sila sa kabilang bayan. Dahil hindi pa nakakapunta ron si Artem, nanabig agad siyang makasama sa mga tiyo niya. Pagkarating niya sa bahay ng mga pinsan ng kanyang tatay, kumain lang sila ng agahan saka nagpa siyang umalis para makapunta sa kabilang bayan. Binaybay nila ang pinakamalapit na daanan at kahit na dumaan sila sa mga masukal na bahagi, ay hindi yon naging alintana sa kanila. Habang naglalakad, napag-usapan nila ang posibilidad na baka gabihin sila roon. Tinukso pa nila si Artem at tinakot na pagagalitan ng kanyang ama. Natawa na lang ang binata dahil doon at minabuting ipagpatuloy ang kanyang paglalakad. Makaraan ng ilang oras, nakarating sila sa liblib na baryo. Nagtanong sila sa mga tao kung saan banda ang gubat. Pero sa halip na sumagot, ay tinitigan na lang sila ng mga ito na parang nagtataka. Napansin pa ni Artem na parang iba ang titig sa kanila ng mga tao. Hindi na lamang nila ito pinansin at nagpatuloy na lang sila sa kanilang paglalakad. Pagkarating nila sa gubat, hindi na sila nag-aksaya ng kanilang panahon. Nagsimula sila sa kanilang pangangaso hanggang sa hindi nila namalayan ng oras. May nahuli na silang 2 bayawak, pero hindi sila nakontento. Mas sinuyod pa nila ang gubat hanggang sa makarating sila sa pusod nito. Mga tiyo, parang malapit na yatang dumilim ah. Kinakailangan na nating makauwi. Maliwanag naman ang buwan na. Hindi tayo mahihirapan. Lumabas na lang tayo agad sa gubat na ito. At baka kung ano pang mangyari sa atin dito. Napailing naman ang isang tiyuhin ni Artem dahil sa sinabi ng kasama nila. Sinabi nila na dapat makahuli pa sila ng isa pa at pwede na silang makauwi. Dagdag pa niya, may kakilala siya sa baryong malapit lang din sa gubat at pwede silang manatili roon kung maaabutan sila ng alanganing oras. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa may matanaw silang isang kubo. Dahil naubos na ang kanilang dalang tubig, nagkasundo sila na lumapit pa sa kubo at alamin kung merong tao ron. Saktong pagkarating nila sa tapat nun,
bumaba ang isang matandang babae. Kaya lumapit na ron si Artem tsaka bumati sa kanya. Nagulat pa ang matanda nang makita sina Artem. "Lola, pwede bang makahingi ng inuming tubig? Naubos kasi ang baon naming tubig eh." Aba, oo naman. Teka, bago lang kayo rito ah. Saan ba kayo galing? Sinabi naman ni na Artem kung saan sila nakatira at kung ano ang pakay nila roon sa gubat. Napamulagat pa ang mga mata ng matanda nang malaman niyang nangangaso pala sina Artem doon. Binigyan niya ng tubig sina Artem. Habang umiinom sila, napansin ng binata na may tinitingnan sa hindi kalayuan ng matanda. Nagtaka siya, kaya napatanong siya kung ano ang inaabangan nito. Noong una, umiling ang matanda. Pero nang lumaon, nagsalita na rin ito. Inaabangan ko ang aking asawa. Kailangang hindi nila kayo maabutan dito. Siguradong magagalit yun kapag nalaman niyang nangangaso kayo rito sa gubat. Ganon po ba? Bakit naman po? Pinapangalagaan kasi niya ito. At ganon na lang ang kanyang pagpapahalaga sa mga hayop na nandito sa loob. Sakop kasi ito ng aming lupain. Kaya dito na kami nanirahan. Habang nagsasalita ang matanda, iginala ni Artem ang kanyang paningin sa paligid. Nagtaka siya kung bakit may mga banga sa silong ng bahay ng matanda at may mga bahid pa ng dugo ang mga yun. Nang matapos ng makainom, nagpasalamat sila sa matanda. Upang hindi sila maabutan ng asawa nito, nagpaalam na sina Artem. Hinabili na naman sila ng matanda na mag-ingat dahil baka kung abutin sila ng dilim sa loob ng gubat. Nagpayo na rin siya na lumabas agad sina Artem doon para masigurong ligtas sila. Napatango naman ang binata at ang kanyang mga tiyuhin. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at kahit na parang may kung anong kinatatakutan ng matanda, hindi na sila nakapagtanong dito. Nang nagsimula ng maglakad palayo sina Artem, naging panay ang kanyang paglingon sa bahay ng matanda. Napansin niyang may hindi tama roon at pati ang matanda ay parang may lihim na itinatago. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang malaman niyang naiwala pala niya ang kanyang patalim. Alam ni Artem na pagagalitan siya ng kanyang ama kung mawala yon. Kaya nagpaalam siya sa kanyang tiyuhin na balikan muna ang kanyang patalim. Hindi sana siya papayagan ng mga ito dahil delikado at medyo madilim na. Pero nagpumilit si Artem. Napailing na lang ang kanyang mga tiyuhin at sinabi na hihintayin nila ron ang binata. Nang mga panahong yon, nagmadaling maglakad si Artem. Hinanap niya ang kanyang patalim, pero hindi niya ito mahanap. Habang nasa ganoong sitwasyon, naaalala niyang baka naiwan niya o nahulog nung nakainom sila sa bahay ng matanda. Dahil dito, napagpasyahan niyang dumiretso roon. Kinalimutan niya ang sinabi ng matandang babae sa kanya. Nung medyo malapit na siya sa kubo, may natanaw si Artem na isang matandang lalaki na papalapit doon. May dala siyang sako, kaya nagtaka ang binata kung ano ang laman nun. Nang makahanap ng mapagtataguan si Artem kung saan kita niya ang matandang lalaki, sinipat niya ito para malaman ang kanyang gagawin. Lumapit yon sa silong ng kanilang kubo
at kinuha ang laman ng sako niya. Halos maduwal si Artem nang malaman niya ang laman pala ng sako ay walang buhay na katawan ng isang bata. Pinira-piraso niya yon at maingat na isinilid yon ng matandang lalaki sa malaking banga. Pagkatapos niyang gawin ito, tinawag niya ang matandang babae, kaya bumaba siya sa kanilang kubo. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Artem nang mapansin niyang iba ang itsura ng matanda ng mga panahong iyon. Buhaghag ang buhok nito at nagbabaga ang kanyang mga mata. Nung oras na yon, ibinaling ng binata ang kanyang pansin sa matandang lalaki at mas lalo pang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita niyang nagbago rin ang itsura nito. Pinagtulungan nilang buksan ng isang banga na naroroon at nandiri si Artem. Nang kunin nila ang laman ng mga yon, ay mga putol na parte na katawan ng tao. Parang gusto na niyang umalis. Pero napatitig siya sa bahagi kung saan sila dumaan at naaninag niya roon ang kanyang patalim. Upang masiguro na hindi siya makikita, minabuti niyang gumapang para lapitan ang naiwala niyang patalim. Nang tuluyan siyang makalapit doon, agad niyang kinuha ang kanyang patalim. Aalis na sana siya at babalik sa kanyang mga tiyuhin. Pero nagsimulang magkwento ang matandang babae. Minabuti ni Artem na pakinggan na muna yon. May mga dayo rito kanina. Hindi pa sila nakalalayo siguro. Bakit mo pinaalis? Pinanatili mo na lang sana sila rito sa ating bahay. Nakahalata kasi ang binata. Napansin kong panay ang titig niya sa mga banga na imbakan natin. Kaya sinabi ko na lang na umalis sila. Pero naamoy ko pa rin sila. Pwede natin silang habulin. Nang marinig ni Artem ang pagkukwentuhan nila, nabahala siya para sa kanilang kaligtasan. Dahil dito, napatakbo siya para balikan ang kanyang mga tiyuhin. Ngunit nang makarating siya sa bahagi kung saan niya sila iniwan, nagulat siya nang malamang wala na sila roon. Sinubukan pa niyang tawagin ang mga ito, pero walang sumagot. Agad niyang naalala ang sinabi sa kanya ng kanyang ama. Kaya nagsisi siya kung bakit sumama pa siya sa kanila. Dahil alam niyang tutugisin sila ng dalawang matanda na mga aswang pala, nagpasya si Artem na umalis na lang din sa nasabing gubat. Nasa kalagitnaan siya ng pagbaybay ng daanan palabas nang makarinig siya ng mga kaluskos at yabag. Kinutuban siya na ang mag-asawang aswang yon, kaya nagpalinga-linga siya para maghanap ng mapagtataguan. Dahil sa pagmamadali, naisipan niyang takpan na lang ang kanyang buong katawan ng dahon. Ilang sandali pa, nakita niya ang dalawa na tumatakbo at parang may sinusundan. Napadasal na lang siya para sa kanyang kaligtasan. Nang bigla na lang, narinig niya ang pagsigaw ng kanyang mga tiyuhin. Nagkaroon siya ng kutob na sila ang inatake ng dalawang aswang. Dahil nakaramdam siya ng takot, nagpasya si Artem na manatili na muna sa kanyang pwesto. Napapigil siya ng kanyang paghinga nang may marinig siyang mga yabag na papalapit sa kanya. Nagmatsyag si Artem at marahan niyang ipinihit ang kanyang mga mata hanggang sa makakita siya ng isang matandang balbas sarado. Nakasuot ito ng gutay-gutay na damit
at may dalang tungkod. May nabiktima na naman ng mag-asawang aswang. Malamang may mga dayong nakarating sa lugar na ito. Sino ka? Bakit ka nandito? Huwag mo nang tanungin kung sino ako. Ituring mo kong ermitanyong walang pagkakakinanlan. Sa ngayon, ang mahalaga ay mapigilan ang mag-asawa. Marami na silang naging biktima at nadagdagan pa ngayong gabi. Hindi sumagot si Artem. Agad niyang naisip ang kanyang mga tiyuhin na nang iwan sa kanya. Dahil alam niyang seryoso ang matanda sa pinagsasasabi nito, tumayo siya at humarap siya rito. Sinubukan niyang tingnan ng mata sa mata yun, pero hindi niya kaya. Napagtanto niyang hindi isang karaniwang tao ang kanyang kaharap. Ano po ba kayo? Bakit bigla kayong sumulpot sa tabi ko? Napangiti ang matanda. Hindi sana siya sasagot. Pero inulit ni Artem ang naging tanong nito. Kalaunan, walang nagawa yon kung hindi sagutin ang tanong ng binata. Napatango naman si Artem nang malaman niyang isa palang ermitanyo ang matanda ng nasabing gubat. Nung una, pinapabayaan lang niya ang mag-asawa. Pero dahil mas naging mabagsik ang mga ito, kinakailangan na niyang puksain ang mga yon. Matanda na ako para lumaban at kahit pa nakaya ko sila, hindi ko pa rin gagawin yun. Kailangan ko ng isang taong gagalaw para sa akin. At ikaw ang aking napili. Ako po? Ano pong magagawa ko? Alam ko sa sarili ko na hindi ko kaya ang mga aswang na yun. Hindi nga ako marunong makipaglaban eh. Napatawa ng bahagya ang matanda at sinabi niya kay Artem na matututunan naman ito ang makipaglaban kung gugustuhin niya. Likas sa tao ang gustuhing makaliligtas sa panganib sa kahit anong paraan na maisip niya at sa pamamagitan ng kahit anong bagay na pwede niyang gamitin. Sinabi pa ng matanda sa binata na babasbasan niya si Artem para magagawa nitong matalo ang mga aswang. Hindi naman tumanggi ang binata at naisip niyang pagkakataon din yun para maipagiganti ang kanyang mga tiyuhin kung talagang pinaslang sila ng mag-asawang aswang. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap nang makarinig si Artem ng mga kaluskos at yabag na papalapit sa kanilang likuran. Napansin din ng matanda ang nasabing ingay, kaya may kung ano siyang inusal na dasal. Napamulagat na lang ang mga mata niya nang makitang pabalik na ang mag-asawang aswang sa kanilang bahay. Nakita pa niyang duguan ng mga ito, kaya nagkaroon siya ng kutob na may biniktima ang mga ito. Gusto kong malaman kung sino ang kanilang biniktima. Malakas ang kutob ko na sinatiyo ang kanilang pinunterya. Huwag kang maging padalos-dalos sa mga galaw mo. Ang bawat hakbang na gagawin mo ay kinakailangang pinag-isipan. Kung galit lang at kuryosidad ang iyong paiiralin, madali kang masilo sa patibong na mga kalaban. Napalunok ng kanyang laway si Artem. Ipinaliwanag niya sa matanda ang patungkol sa kanyang mga kasama. Dahil dito, sinabi ng ermitanyo na babasbasan na niya si Artem at kakargahan ng mataas na uri ng orasyon. Pagkatapos gawin yon ng matanda, naramdaman agad ng binata ang kakaibang enerhiya. Nagpasalamat siya sa ermitanyo dahil doon. Nang wikain ng matanda na pwede na niyang siyasatin kung ano ang nangyari, hindi na nagdalawang isip si Artem.
Tumakbo siya para hanapin ang kanyang mga tiyuhin. At nanlungo siya nang makita niya ang mga bangkay nila na naliligo na sa dugo at wala na ring mga laman loob. Nagtiim ang bagang si Artem dahil alam naman niya kung sino ang umatake sa kanyang mga tiyo. Minabuti niyang balikan ang ermitanyo at usisain kung ano ang susunod niyang gagawin. Pagdating niya sa bahagi kung saan sila nito nagkita, wala na ron ang matanda. Hindi ko papayagan na magpatuloy ang mag-asawa sa kanilang ginagawa. Kinakailangan matuldukan ang kanilang pag-aasik ng lagim dito. Hindi ko hayaang may iba pang tao kayong mabibiktima. Sa kagustuhan niyang may pagiganti ang kanyang mga tiyuhin, ninais niyang patayin ng mag-asawang aswang. Dahil sa galit na kanyang naramdaman, nag-init ang kanyang buong katawan, lalo na ang kanyang dalawang tenga. Isinantabi niya ang takot at pag-aalinlangan na naramdaman niya at dumiretso patungo sa bahagi kung saan naroroon ang kubo ng mag-asawang aswang. Habang papalapit siya roon, mas lalo pang naging mainit ang kanyang pakiramdam. Kinutuban din siya ng hindi maganda. Kaya, saglit siyang tumigil. Hinigpitan na rin niya ang pagkakahawak sa kanyang patalim habang iginagala ang kanyang paningin sa paligid. Ilang sandali pa, may nakita siyang nagbabagang mga mata sa mismong tapat ng kubo. Napalunok siya ng kanyang laway nang makitang higit sa 5 pares ang naroroon. Napaisip pa siya kung paanong naging marami ang aswang doon. Gayong ang alam niya'y 2 lang ang nakatira sa nasabing bahay. Alam niyang malalagay siya sa alanganin kung susugod siya sa mga yon. Kaya nagpasya siya na magmatsyag na muna sa galaw ng mga nilalang. Habang nasa ganoong sitwasyon, nakita niya ang mag-asawa na bumaba sa kanilang bahay. Nagbabaga ang kanilang mga mata at parang mga wala sila sa katinuan. Nang bigla na lang, ikinumpas ng lalaking aswang ang kanyang kamay. Halugugin niyo ang buong gubat na ito at dalhin sa aming harapan ng binatang kasama ng mga pinaslang namin. Hindi pa siya nakalalayo rito. Yun nga lang kung hindi siya tinulungan ng pakialamerong ermitanyong yon. Umangil ang mga nilalang na naroroon at isa-isang umalis. Nagtago naman ng mabuti si Artem. Gawa ng alam niyang kapag mahuhuli siya ng mga aswang, matutulad din siya sa kanyang mga tiyuhin. Naghintay siya ng ilang minuto hanggang sa masiguro niyang nakalayo na ang mga nilalang na inutusan ng mag-asawa. Nang mga sandaling yon, walang takot siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan para harapin ng mag-asawang aswang. Kayong dalawa! Anong ginawa niyo sa aking mga tiyuhin? Ako ang hinahanap niyo! At nandito na ako sa inyong harapan! Napalingon sa kanya ang mag-asawa. Napangisi sila at nagsimulang maglaway. Paano ka nakapagtago sa mga alagad namin? Hindi na bale. Ang importante ay nandito ka na, binata. Kulang ang hapunan namin at ang laman mo ang siyang bubusog sa aming dalawa. Teka, may kakaiba sa binatang yan. Malamang, binasbasan siya ng ermitanyo. Napatawa naman ang lalaking aswang sa sinabi ng kanyang asawa. Napasinghot ito sa direksyon ni Artem at agad na napangisi. Wala akong pakialam kung pinasbasan siya ng ermitanyo. Nandito siya sa balwarte natin. Palay na mismong lumalapit sa manok. Kaya, hindi na natin to dapat na palampasin. Marami na kayong nabiktima. Hindi ko napapayagan pa kami madagdagan pa. Kawawa ang mga nauulilang bata.
May mga magulang na naghihintay sa pag-uwi ng kanilang mga anak. May mga taong gusto lang ng kapayapaan, pero wala silang nagawa. Ngayon, hindi ko papayagan na ipagpatuloy niyo ang inyong pag-aasik ng takot dito sa lugar na ito. Napaangil ang aswang dahil sa sinabi ni Artem. Tiningnan niya ng maigi ang binata at napangisi siya. Sinabi niyang bagito pa si Artem sa pakikipaglaban at baka matalo lang siya ng agaran kung lalaban siya sa kanila. Hindi naman sumagot ang binata. Napatitig siya sa dalawang aswang. At nang makita niyang parang atat na ang mga itong sagupain siya, inihanda na lang din niya ang kanyang sarili. Inakala niyang susugod sa kanya ang mag-asawang aswang, kaya itinuon niya ang kanyang pansin doon. Nagulat na lang siya nang makarinig siya ng mga kaluskos at yabag sa paligid. Napalingon ang binata at napalunok siya ng kanyang laway nang makita ang mga nilalang na inutusan ng mag-asawa para tugisin siya. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Artem, sumugod sa kanya ang mga aswang habang nanonood naman ang mag-asawa. Kahit na wala siyang gaanong karanasan sa pakikipaglaban, hinarap niya ang mga nilalang na yun. Hindi ako papayag na matalo niyo ako. At kung mangyayari man yan, sisiguruhin kong ako na ang inyong magiging huling biktima! Nang wikain ni Artem ang mga katagang yun, mas naging agresibo pa ang mga nilalang na umaatake sa kanya. Nang mga panahong yun, mas pinili ng binata na isugal ang kanyang sariling kaligtasan para lang matalo ang mga aswang na yun. Kahit na wala siyang gaanong karanasan sa pakikipaglaban, buong tapang niyang hinarap ang nasabing mga nilalang. Kalaunan, kahit pa walang kasiguruhan ang kanyang mga galaw, isa-isa niyang naitutumba ang mga aswang na umaatake sa kanya. Hindi rin siya nagtamo ng mga seryosong galos dahil sa kabal na naikarga sa kanyang katawan. Noong magawa na niyang maitumba ang mga nilalang, napaharap siya sa mag-asawang aswang. Nakita niyang mas naglaway ang dalawa at lalo ring naging mabalasik ang kanilang anyo. Pagkatapos, umangil ang mag-asawang aswang at palundag na sumugod sa kinatatayuan ni Artem. Agad namang napailag ang binata, saka sinubukan niyang saksakin ang isang nilalang. Dahil maikli ang kanyang hawak na patalim, hindi niya napuruhan ang nasabing aswang. Sa hindi niya inaasahan, naging mabilis ang paglipat ng pwesto ng babae at nagawa siya nitong sakalin mula sa likuran. Hindi ako papayag na matalo niyo ako ng basta-basta! Kung mapapatay niyo ako, sisiguruhin kong isasama ko kayo sa impyerno! Nanlaban si Artem, ngunit nang akmang ibabalibag na sana niya ang aswang na nakasakal sa kanya, bigla ang lumapit sa kanya ang kasama nito at pinunit nito ang kanyang damit. Nung magawa na ng aswang ang kanyang pakay, kinalmot nito si Artem mula sa dibdib, pababa sa kanyang tiyan. Nang malaman nito na naging baliwala sa binata ang talas ng kanyang kuko, sinubukan niyang wakwakin ang tiyan ni Artem gamit ang dalawang kamay niya. Nang nabigo pa rin siya sa kanyang binabalak, inutusan ng lalaking aswang ang kanyang asawa na ibalibag ang binata. Hindi naman nagdalawang isip ang nilalang at agad itong binalibag si Artem. Napahiyaw na lang ang binata nang sa hindi niya inaasahan ay tumilapon siya at tumama ang kanyang katawan sa banga na naging imbakan ng mag-asawa. Napaduwal pa siya nang maamoy niya ang nakasusulasok na amoy nito. Pero pilit niyang ibinaglit ang pandidiri sa kanyang sistema. Ang tanging nasa isipan niya ng mga panahong yon ay ang matalo ang dalawang nilalang at mabigyan ng hustisya ang mga taong kanilang biniktima. Dahil sa nangyari,
Naiwala niya ang kanyang patalim. Napakapa na lang sa lupa si Artem hanggang sa may makita siyang pamalo roon. Naisip pa niyang baka yun din mismo ang ginagamit ng mag-asawa kapag nambibiktima sila. Kaya napangisi siya. Itong pamalong tong siyang magiging mitya ng inyong kamatayan. Kung naging saksi man to kung paano nyo pinapaslang ang inyong mga biktima, ito rin ang magiging saksi sa pagkamatay nyo! Hinawakan niya ng mahigpit yon at payukong lumabas sa silong ng bahay ng mag-asawang aswang. Pagkatayo niya at pagkaharap sa kinaroroonan ng dalawa, nagulat si Artem nang makita niyang may kalaban sila. Sinipat niya ng maigi yun at nalaman niyang ang ermitanyo pala ang katunggali nila. Dahil nakita niyang dehado na ang mga aswang, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Kahit na masakit ang kanyang katawan, patakbo siyang lumapit doon. Sakto rin na nakatalikod sa kanya ang babaeng aswang, kaya yun ang una niyang pinuntirya. Nang makalapit na siya sa nasabing nilalang, buong lakas niya tong pinalo sa bandang batok. Napaungol ang nilalang at agad na nabuwal. Napalingon naman ang lalaking aswang kay Artem. Napaangil siya at sinubukan niyang atakihin ang binata. Bago pa man niya magawa ito, sinunggaban na siya ng ermitanyo at may kung ano siyang ginawa para hindi maigalaw ng nilalang ang kanyang mga paa. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa aking asawa! Hindi ako papayag na hindi ako makakaganti! Huwag ka nang pumalag! Kapag pipilitin mo pa ang gumalaw, sisiguruhin kong sasabog ang iyong laman loob dahil sa tagal pong ititira ko sa iyo! Dahil sa naging babala ng ermitanyo, hindi nakagalaw ang lalaki. Nun din, sinabihan ng matanda si Artem na tuluyan na ang babaeng aswang para hindi na ito makapambiktima. Napalunok naman ng kanyang laway ang binata. Nag-alinlangan siyang gawin yon sapagkat alam niyang isang malaking kasalanan ang pumatay. Kapag hinayaan mong mabuhay pa yan, marami pa siyang mabibiktima. Gaganti rin yan at idadamay niya ang iyong pamilya. Nang sabihin ng ermitanyo ang mga katagang yon, naalala ni Artem ang mga tiyuhin niyang pinatay ng mga aswang. Dahil dito, iniangat niya ang dalawang kamay niyang may hawak na pamalo. Nagmakaawa pa ang babaeng aswang at nagsimula ng magsalita ng kung ano-ano. Pero hindi yun pinakinggan ng binata. Agad niyang inundayan ng pagpalo ang nasabing nilalang sa ulo hanggang sa tumilamsik na ang dugo nito at maging ang iilang bahagi ng kanyang utak. Napahiyaw naman ang lalaking aswang at nang pinilit nito ang gumalaw, hinayaan na lang muna siya ng ermitanyo. Sinugod nito si Artem, ngunit nang medyo malapit na ito, agad na umusal ng orasyong pantigal po ang matanda habang nakatuon ang kanyang titig sa lalaking aswang. Saktong pagkalapit niya kay Artem, natigilan yon at napamulagat ang kanyang mga mata. Napasapo ito sa kanyang tiyan at nagsimulang tumulo ang dugo sa kanyang ilong, bibig at tenga. Nang makita naman ni Artem ang nangyayari sa aswang, bumuelo siya at buong lakas na sinipa ito. Napaatras ang nilalang at agad na napalumpasay sa lupa. Nilapitan yun ng binata at humakbang din patungo roon ang ermitanyo. Ang mga kagaya nila'y mga halang ang bituka. Wala silang karapatang mabuhay. Makalipas ang halos 3 dekada, matutuldukan na rin ang kawalang hiyang ginagawa ng mag-asawang yan. Nalaman ni Artem na galang ermitanyo pala ang kanyang kasama at kung saan saang bundok na ito nakararating. Nalaman din niya na ang ermitanyo ay siya ring maalamat na ermitanyo ng isang sikat na bulkan sa ating bansa. Buhay pa po ang lalaking aswang. Ano nang gagawin natin?
Napaungol pa ang naturang nilalang nang marinig niya ang naging tanong ng binata. Napatitig doon si Artem at nang makita niyang nakatitig ang aswang sa kanyang asawa, naawa siya ron. Kaya kinaladkad niya ang nasabing nilalang para magkatabi sila ng babaeng aswang. Magkasama kayong pumapatay, kaya ngayon magkasama rin kayong mamamatay. Para matapos na ang paghahasik ng lagim ng mag-asawa, pinalo ng binata ang lalaking aswang ng hawak niyang pamalo. Agad ding binawian ng buhay yon, kaya napabuntong hininga na lang siya. Ibinaling niya ang kanyang pansin sa ermitanyo at nagtanong dito kung ano ang mainam nilang gagawin. Sinabi naman ng matanda na sunugin na lamang ni Artem ang katawan ng mag-asawa para masiguro na hindi na mabubuhay pa ang mga ito. Napatango naman ang binata at nun din kinaladkad niya ang dalawang katawan. Minabuti na rin niyang isama sa pagsusunog ang iba pang mga aswang na naroroon na nagawa niyang paslangin sa hindi niya inaasahan. Bago niya tuluyang sunugin ang kubo at maging ang mga nilalang, inusisa pa niya ang paligid. Maliban sa mga bangang may mga nakaimbak na putol-putol na katawan ng tao, may mga buturing naroroon sa bandang likuran ng bahay ng dalawa. Dahil dito, nagkaroon siya ng hinuha na dinadala ng mag-asawa ang mga biktima nila at marahil pinapakain din nila yon sa iba nilang mga kauri. Sa paraang yon, meron silang kakampi kung sakali mang may mga has na sumugod sa kanilang tirahan. Mabuti na nga lang po't nakilala kita. Kung hindi kayo dumating, panigurado na namatay din ako at pinagpipiestahan ng mga aswang na ito. Ako nga ang mapalad dahil nakita kita rito. Sa tanda kong ito, kahit na isa pa akong ermitanyo at may mataas na karunungang lihim, alam ko na hindi ko kakayanin ang mga aswang. Mabuti na lang talaga at tinuldukan mo ang pambibiktima ng mag-asawang aswang na yan. Nang mga panahong yon, minabuti na ni Artem na sunugin ang mga aswang na naroroon. Kasama na ang kubong naging tirahan ng mag-asawa. Siniguro na lang niyang hindi kakalat ang apoy para hindi masunog ang buong gubat. Magtatanong pa sana siya ulit kung ano ang pangalan ng ermitanyo, pero nagulat siya nang malamang wala na ito roon. Iginala pa niya ang kanyang paningin sa paligid, pero hindi na niya ito nakita pa. Habang hinihintay na matupok ang kanyang sinusunog, napatakip na lang siya ng kanyang ilong dahil sa amoy ng mga tinutupok na katawan ng aswang. Napatulala na lang din si Artem nang maisip niyang mag-isa na lang siyang uuwi sa kanilang nayon. Hindi niya alam kung paano ipaliliwanag ang nangyari, dahil pati siya ay hindi rin alam kung paano siya nagkaroon ng husay at lakas ng loob para labanan ang mga aswang na yun. Ang alam lang niya sa kanyang sarili ay nagawa niyang patayin ang mag-asawang aswang dahil sa tulong ng ermitanyong walang pagkakakilanlan.